Magandang buhay mga kababayan. Narinig niyo ba yung sinabi ni Ping Lacson? Ano po, tungkol sa mga flood control projects na antindi talaga, hindi ba? No? Bilyon-bilyon ang mga ninanakaw nito mga kung sino mga magnanakaw na ito mga kontratista na pinangalanan niya at gayon din yung ating presidente. No po, dapat talagang tinuto niya na talagang ilalabas niya yung mga pangalan na yan. At yun yung nakita. Pero parang sa tingin ko, tip of the iceberg pa lang yun. Mga nakita nila, di ba? So, yun, pag-usapan natin, no? At kung ano naman sinasabi ng Lord tungkol dyan. Kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo sa Lola Madam Billionaire. May singaw po ako, pasensya na po kayo. Buti na lang nalagyan ng lipstick. Sabi ganun. So, yun po, na talagang antindi po talaga nito mga involved na mga taong ito. No po. Hindi lang po yan mga kontratista, di po ba? Diyan sa flood control na yan, no? Yung sinabi ni BBM, talagang finished na daw, bayad na. Tapos walang makitang flood control na bilyon ng halaga. Di ba? At gayon din yung mga in-enumerate sobrang haba ng report ni Senator Ping Lacson. Di ba? Yun nga. Nako, talagang kaya po talaga naghihirap ang ating mga bansa. Bakit hindi maghihirap? Ikaw ba naman lumangoy sa baha? Di ba? Yun, dahil pala, kasi yung flood control na supposed to be na build para hindi naman bumaha dyan sa mga lugar na yan, hindi nagawa kundi nagawa man substandard. At yung sabi ni Ping Lacson na yung kung meron mang matira doon sa flood control project na yan, after ng kung ano-anong katiwalian nangyari, aba, napakaswerte pa raw yung 40%, no, na may matira. Kunwari, sa 1 million, 1 million, di lang naman 1 million yun. Pero kunwari, sa 1 million, aba, ang 600,000, no, ay napunta na sa kung kani-kaninong kamay. At dun sa kontratista, siyempre, dun sa kumuhang kongresista na kumuha ng project na yan dyan sa national government. Ano po, awantindi rin naman pala. Pero yung swerteng-swerte na yun kapag may 40% pang natira. Paano yung mga tiningnan nila mga projects na wala talaga ni isang bakal wala doon, sabi ni President, po ba? At gayon din sabi ni Ping. What about sa ibang parte pa ng Pilipinas? Kaya po pala naman, alam niyo ba mga kababayan, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Dati pa, sana napapanood niyo po yung mga dati ko pang mga video na sinasabi ng Panginoon, nananalasa ang espiritu ng pagkagahaman sa inyong bansa. Ano po? Yung spirit of greed, yan po ang talagang gumagawa sa ating bansa. At yun din po sabi ni Ping, ano sabi ni Senator Ping? Sabi niya, yung dapat daw talaga grid control, no? Diyan sa flood control na yan. Kasi nga, antindi. Kasi siyempre meron kasapakat yan, sa gobyerno. Kaya yan, sabi ni President Bongbong, sabi niya, heads will roll. At mangyari po yan. No? At sana po, magkaroon na po talaga ng death penalty sa ating bansa. Kasi sobrang tindi ng corruption sa atin. Pandarambong talaga yan, no? Matinding pandarambong. Ano po? So, yun po yung espiritu ng pagkagahaman na yan, or the spirit
spirit of greed na nananalasa sa ating bansa. Yan po ay dapat na mapigilan, makontrol, no? Pero alam nyo, spirit kasi, spirit nga, gumagawa dyan sa mga tiwaling opisyal na yan, tiwaling mga kontratista, di ba? Kaya yun po, dapat daw ipanalangin natin yun. At dahil sa ginagawa ng ating presidente, marami siyang ginagawa para sa kaunlad ng ating bansa. Pero yun natuklasan niya ito, no? Siyempre pagka kung meron kang, halimbawa, merong malaking sakahan dyan, no? Binaha. Sana ano na, ang tawag dyan, maaani na yung palay. Ano nangyari? Wala. Hindi, mag-i-import na naman tayo. Diba? So, yan. At yan ay dahil hindi nagawa mabuti yung flood control projects ng ating pamahalaan na sobrang laking budget. Bilyon-bilyon, di ba? Sa Davao, bilyon-bilyon yung kinuha ni Pulong Duterte. Ngayon, nasaan ang Davao? Puro baha din. Grabe, no? Kaya nga po, katulad ng mga pinakita ng Panginoon sa akin, sabi niya, alam niya kung ano yung pinakita, ano ko na yan, video ko na yan, sabi niya. Nakita ko talaga yung meron na ako nakitang linta, ganyan. Di ba yung linta, ganyan? Pero nakita ko isang brook dito sa amin sa Baguio, nasa Brookside kami. merong umaahong linta mula doon sa brook. Nakita ko yan sa vision, pinakita ng Panginoon. Tapos, alam niyo yung ganyang kalaki. Hindi, sa sobrang laki niya, nakaahon siya sa mataas na yun, yung pampang ng brook, yung wall. Aba, sobrang laki, higante. Nakaabot siya ganon. At yun daw, ganun daw yung pakatiwalaan sa ating bansa. Na yung mga linta kapag yan ay kumapit sa iyo, talagang uubusin yung dugo mo. O kaya hindi siya bibitaw hanggat hindi siya busog. So, ganun po ang nangyayari sa atin. May mga politiko tayong busog sa katiwalian nila, sa pagnanakaw sa kabangbayan. Kaya yung kabangbayan natin, ayan, masyadong nagdurugo, nauubos na yung pondo, napupunta pala sa bulsa ng mga, hindi po ako marunong magmura. Pero sarap sana murahin. Ano po? Sila naman, mga kongresista, no? Hugas kamay. Diyan sa Senado, may naguhugas ng kamay. No po. Pero sabi ng Panginoon, itong senador na yan, dapat ay, nalalaman naman ng Diyos kung ang tunay, yung totoo, at saka kung ano man yung sinasabi niya. Amen. So, yun po mga kababayan, sabi ng Panginoon, ipanalangin niyo ang inyong bansa. Ipanalangin niyo ang inyong presidente kasi meron nagnanais na siya iligpit. Ibig sabihin ng iligpit, patayin, di ba? Kaya dapat po, kailangan siya ay laging ipanalangin na siya ay i-cover ng dugo ng ating Panginoon Jesus para makatapos po siya sa kanyang termino na matagumpay. So, yun po mga kababayan, panalangin natin, Lord, ingatan niyo po ang aming presidente and cover him with your precious blood. At Lord, salamat dahil talagang inilantad niyo, O Panginoon, ang mga tiwaling mga opisyal, mga kontratista na yan. At alam ko, marami pa pong masasabit po dyan. Patuloy na gumawa po kayo para sa ikaayos ng aming bansa. And always cover our president with your precious blood. As well as those people who are involved in investigating, O Lord God, kayo po yung patuloy mag-iingat po sa kanila. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen.